Good morning, good afternoon, and good evening to all of our Filipino nurses all over the world. And we're back again to this kind of topic and discussion regarding town kids. So, right now, we have a very special guest, Miss Myra, one of our town kids, kind care nurse. Hi, Miss Myra. Good evening there in the US. Tama po ba? Yes, Janica, it is. Good morning sa inyo diyan. Ayan. So, actually, we have a lot of viewers right now. And bago tayo magpunta sa pinaka-topic natin, no, we Mm, would like to know a short story, no, on mm. your journey papunta po ng US from here to the Philippines. Pwede po bang kwentuhan niyo muna kami, ma'am? Naku, parang ano 'to, repetition nung speech ko before, char. Oo, but I'm always very happy to share yung how it all started, from the Philippines going to the United States. So, well, thank you for asking that. Now I get to down memory lane 'no. So, back in 2020 2021, I remember. Pandemic pa yun, medyo patapos na yung pandemic no'n. And I think that also started yung, campaign ng Town Kids in recruiting nurses. I'm not sure 2020 or 2021, basta around that time, um, Town Kids has been, actively and aggressively marketing their recruitment of nurses, if US registered nurses in Facebook. So siyempre nung time na yun, dahil pandemic, ang mga tao kagaya ko nasa loob lang bahay, na online, 'di ba? Social media. So that's really how powerful social media is. Kasi parang it really, yung time na yun, gaya ng sinabi ko dati, nag-pop lang naman ang Facebook ad ng Town Kids. And that's how I got to know about Town Kids. So, kaya nung sinabi ko rin before dun sa, I remember before coming here, I gave a little speech during that parang town, I don't know, parang it's Parang event with Miss Mindy at oo, that time, ma'am. yeah, event with Miss Mindy. Kasi no, I cannot I'm always very consistent with this because it is my personal experience with town. So siyempre ang kulit ni town sa Facebook, kung ano-ano na lang, lagi na lang. Sabi ko, "Ano ba 'tong town kids na 'to?" Tapos na-curious lang ako kasi very, very ano siya, very too good to be true yung offer. And you know naman, ang mga Pilipino dati marami nang nasa-scam sa recruitment agency, 'di ba? Yung mga OFW pumunta sa ibang bansa tapos wala namang, so meron din yung takot na ano, or yung mga nag-shell out ng maraming pera tapos ang ending hindi naman totoo pala yung Mm, binagsakan nila sa yes, ibang ma'am. bansa. So that was like the very, yung siyempre yung background mo, nalalaman mo very, very sad stories about, not only nurses but, overseas Filipino workers na wanting to risk it outside of the Philippines. So nung time na yun, yung mga offer kasi ni Town, totoo ba talaga 'to? Gano'n yung ano ko, 'di ba? Yes, ma'am. Pero sabi kasi nung time na yun wala daw babayaran, tapos hindi kailangan ng current, bedside experience, which is Yes. a lot of agencies were asking for in the past. Kaya ang hirap, gaya ng kagaya ko na at that time working for a BPO company, although US registered nurse yung title role namin dun sa company, hindi siya bedside. Mhm. Other agencies kasi, they're really requiring that. So, nung nakita ko yun, tas 1:1 pa, so sabi ko, joke ba 'to? Parang tapos meron pa silang sinasabi nila na parang isho-shoulder nila ang airfare, isho-shoulder ang immigrant. Tapos immigrant visa, parang because I remember a lot, hindi naman a lot, but my aunts who worked here before, as a nurse, working visa lang talaga. Mga HP1, mga ganyan, H1 Mm. visa, yung mga gano'n. So, parang sabi ko, "Totoo ba talaga 'to?" Para namang ano, pero kasi ang ano naman sa'kin, nag-encourage naman sa akin kung bakit triny ko siya is that wala naman kasing mawawala sa'kin. Wala naman akong gagastusin. Sabi nila wala daw gagastusin, attend lang ng orientation. So anyway, I went ahead, sabi ko, parang na-check naman niya lahat ng boxes ko. So gusto ko lang i-try. Tapos nung lalo na, kaya gusto ko siyang triny kasi nilagay kasi dun sa ad yung POEA accredited.
So, siyempre alam mo naman yung mga scam-scam dati at least medyo lumalakas ang loob mo 'pag naba-backupan ng government agency. So, dun ko siya nakilala. O 'di ba short story parang haba na ng introduction, 'di ba? Pero totoo yun. Ganun ko siya na-meet. That's how I met Town. And then from there, orientation, tapos nag-in-house review ako with GH Premier sa IELTS, under Town na partner with Town. Tapos from there, na-approve na agad yung ano yun, yung Petition, ma'am? petition, yung I-140 for the petition. Ang bilis na after I-140 na-approve. Ano na, nag-complete na ng mga forms. Tapos, ang nag-delay lang naman sa akin is yung ako din lang. Kasi medyo na-delay ako sa mga ibang mga paperworks dahil hindi ko na-submit on time. But had I completed everything swiftly, I could have been here siguro 2022 pa or 20, yung mga first batch. Kasi first batch ay yung Yes, ma'am. training. Mga kasama ko sa training, nasa first batch kami. So, hindi ko naman masisisi si Town dahil doon. So, ang very thankful lang ako kasi even if hindi ko masyadong, hindi ako ganun kaagad nagpapadala ng documents sa Town because of some personal challenges in the past, hindi naman ako inabandon. In fairness naman ni Town, parang kinumusta pa rin nila ako, parang tuloy pa rin ba? Hindi naman nila ako binitawan. Kaya nung time event with Miss Mindy noon, naiyak talaga ako kasi talagang very emotional yun because I know some friends na nabitawan na ng agency nila kasi hindi na sila nagpa-follow up or something like that. So it was very nice experience with Town. So I'm very, very thankful. So fast forward March 2023, nakarating ako. And that's yan, dyan sa Howell Municipal, yan yung aking background. O, diba? Pinili ko talaga yan. Dyan nag-picture talaga ako dyan nung kinukuha ko yung green card ko. So, ganun naman siya. So, from 2020, from knowing Town in 2021, parang it took me around 2 years, sabihin na natin. Siguro it could have been, ano, Lesser as than that. less than that kung medyo nag-comply ako ng mabilis sa mga ano. Actually, na-approve ang visa ko 2022. So, parang 2 years, less than 2 years lang. Nag-fly lang ako ng 2023 because may per batch kasi yung pagpunta dito Yes. eh. So yung approval ng visa, lahat na-accomplish na lahat yun ng 2022, December. So kung susumahin mo from 2021 to 2022, less than 2 years na nakarating ako dito. So yun naman. Yun aking short but very long story. Ayan. Well, actually, ma'am, time flies, no? I remember Oo. na-meet ko pa si ma'am noon sa event. I was there as well. And right now, 2024 na, ma'am. Sobrang bilis. Kaya nga, di Ang ba? daming nangyari. Ganun ata talaga, ma'am, no? Kapag Oo. bilis. Sobra, ma'am. And actually, after you, sobrang dami ng nurses na sumunod at nakapunta ng US. And actually, nung narinig ko yung story mo, ma'am, I don't know, it also made me cry knowing na, Oo, yun. naiyak talaga ako, di ba? Yes, ma'am. At Naiyak least, ako. diba, somehow, right now, you're one of those nurses, ma'am, na nag-inspire talaga, mag-push na talagang this dream can turn into a Mm. reality. Ayan. So true naman. Ayan. So, thank you for sharing with that, Miss Myra. And now we're going to our topic. And our topic's about let's get to know Town Kids better. Ayan, sino ba si Mhm. Town Kids? On the perspective of our nurse, no? Ayan. So for the first question, ma'am, for you at this Mhm. current time, sino ba si Town Kids para sa iyo, ma'am? Okay, I'm also a little bit on a faith journey side, no. I cannot take these things separately. So I would say that Town Kids is an answered prayer because back in 2010 when 2009 actually I took my NCLEX RN under the California Board of Nursing. At that time, hindi sila nagre-release ng license pag wala ka pang social security number. So, ang meron lang sa akin, pass letter. So, okay, registered nurse ka, pero hindi ka talaga, wala naman ako maipakitang license. Parang pass letter lang. So, sabi ko, bakit pa ako pumasa ng NCLEX RN? Hindi naman ako pupunta sa US. Lord! Ganun yung ano ko noon, yung ano ko noon. But
this glimmer of hope pa rin at some point na since nakapasa na ako dito, hope pinag-pray ko na, Lord, bigyan mo ako ng way to get to the United States na ayoko naman ng gumastos ng malaki kasi wala naman ako doon. Or papuntahin mo ako in a way na hindi ako kailangang mangutang ng napakalaki para lang makapunta sa Amerika. Dahil pinasa mo naman ako, edi dalhin mo na lang ako doon, 'di ba? May gano'n akong conversation with the Lord. And so when Town Kids came, it was a long time answered prayer. Parang it was a prayer from a very long time that was answered a decade. O nga, 10 years, 'di ba? 10 years after that also. Parang it's a long journey of wait, but it was worth the wait. So that's Town Kids for me. It's an answered prayer because just like yung previous na sinabi ko sa'yo about how I got to meet Town, it checked all the boxes that I was really praying for and looking for in in an agency or in a partner that will bring me to the United States as a registered nurse. So yun, Mm. that's Town Kids for me. Wow, that's actually nakaka-touch naman, ma'am, no? And to be part of that answered prayer, no? In behalf Mm-mm. of Town Kids, ma'am, kayo rin po, answered prayer din kayo ni Town Kids because you've been helping a lot of children, especially sick children in New Jersey, ma'am. So, kami po, thankful din kami na may isang Miss Myra, no? Na Naku naging naman, marami kaming nurse. gusto, You're one of it, ma'am, no? And oo nga ayun, pala. yeah, so thankful kami, ma'am, at the same time, no? And for giving an extension somehow sa life ng mga batang may sakit. Mhm. Ayan. So, and it's meant to happen talaga, ma'am, no? Despite how long the wait is, if it's for you, if Mm, it's right. talagang para sa iyo, ma'am. Ayan. That's So, so true. Yeah. kaya po sa mga nurses na nanonood ngayon, no, that are doubtful or parang panghihinaan ng loob, your Mm, time will mm. come, 'di ba? Tama ba, ma'am? Oo, totoo 'yan. I think, yung mga kasama nating nurses diyan sa Pilipinas, actually may mga referrals na ako. It's also an encouragement to them na d lalo lalo na ngayon na medyo hindi kasi dati nung kami, current palagi ang priority Yes. date. Opo. Ngayon may dates na. So, I think that added or that will add to yung parang anxiety, ba't bumabagal yung proseso. Kasi nung time na yun, hindi siya kagaya dati ngayon na kasi dati mabilis kasi current lahat, Yes. eh. Opo. Ngayon, antayin mo talaga yung priority date mo to be current. So, sa tingin ko naman, if it's tama yung sinabi, if it's really meant for you, then it will really, just trust the process. I think that sums it all. Just trust the process and it will always work out naman in the end. Just like how it worked out for all of us here. Thank you so much, ma'am. And right, then now we proceed with the next question, ma'am. No, Mm. what role did Town Kids play in helping you become the nurse and person that you are today? Mm, okay. I have to be honest with you. Kasi even in a personal level, no, a person can touch your life na meaningfully kapag matagal mo na siyang nakasama. Yes. Pero pag once na lang, minsan na-inspire ka lang or someone. So, I think with my relationship with Town naman is not so long pa, no? So, I couldn't really say na, it really made me who I am to know. Not really. But what I can tell you is that Town Kids um, made me realize that age is irrelevant in pursuing your American dream. Some of us, syempre, ano na yun, parang wala naman talagang American dream yung iba. Ako nung time na yun, hindi ko naman talaga kino-consider. Pero nung pumasa kasi talaga ako, sabi ko, Mhm. bakit pa, 'di ba? Eh, bakit Yes. ako pumasa ng NCLEX RN kung hindi ka naman pa dito? Hindi naman ito, ang NCLEX RN naman, hindi naman siya ino-honor sa ibang countries na hindi sa United States. Like, you still have to get to pass your local boards pag pumunta ka sa or ng nursing examination sa UK, for example, or uh, I don't know, Canada, parang gano'n. I Canada. don't know, Australia, gano'n, 'di ba? So parang since pumasa na ako sa NCLEX dito sa US, NCLEX RN ng US,
So sabi ko, dito talaga. That's part of the American career journey, sabi na nga natin. So, Town Kids made me realize na regardless of your age, it doesn't really matter. As long as USRN ka, capable ka pa rin talaga to work, and may desire ka talaga to come here, Town Kids will be very much ready to help you if you want to. Kasi pag hindi mo naman gusto, hindi ka naman nila pipilitin. But, yun. And then second siguro, Town Kids also made me realize as a nurse na ano rin pala ang home health. Kasi hindi naman kasi uso ang home health sa Pilipinas, okay? Home health nursing is what we do here in New Jersey. It's actually new to me, pero parang nababasa ko na siya sa medical records nung nagtatrabaho ako sa BPO dati. So parang may idea, pero hindi ko alam, hindi kasi siya uso sa Pilipinas na Yes, for ma'am. example, 'di ba, may special needs na bata. Tapos may nurse na pupunta. Unless mayaman ka, may home health ka, Mm. girl. PDN, ang tawag sa atin yan, private duty Duty nursing. nurse. Oo, usually, mostly, ang may private duty nursing is yung, of course, financially able or tapos mga mga Yes, geriatrics, ma'am. 'di ba? Yung mga hindi nila kaya na yung mga activities of daily living nila. So nung pagpunta ko dito as a ah, na home health tapos pediatric, mga bata. So in fairness sa Town Kids, na-realize ko na ano pala, effective naman pala ako sa pedya kasi ayaw ko talaga ng pedya. Ay naku, sinasabi ko sa inyo, wala akong anak, single ako, marami akong pamangkin pero makaaway ko sila. Char, hindi, joke lang. Binubully ko yung mga yun. Parang gano'n. So, pero in fairness nung punta ako dito and to be able to, alam mo yun, to meet my patients now, na-realize ko na, naaaral din pala 'to and fulfilling naman siya. In fairness talaga, kahit sabihin mo pang cliche or scripted or whatever, but it is a very fulfilling job because, once na na-establish mo na yung relationship with the patient, nado-draw na rin yung relationship ng family. So parang andun pa rin yung kahit papaano, hindi mo naman sila mapapagaling ng, alam mo Fully, yun, ng ma'am. Opo. fully, nakakatulong ka pa rin sa pamilya nung pasyente. Maibsan man lang yung burden nung caregiving. Kasi para siyang, in a way, the role is to, parang ano siya, you give care, pero yung in a level of, may nursing skill set na kailangan. So, kahit papaano naman, na yun, dahil sa trabaho na meron dito sa Town Kids, na-realize ko na ano pala, ah, okay din naman pala yung ganitong area of nursing sa home health. Lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang, parang it's a very good way to start your career in the United States is just to get, a little bit of a background on, mga gamit, mga Yes. pasyente, paano ba yung insurance, yung mga ganun. So, yun yung dalawang role na ginawa ng town para, ano yung sabi mo, yung help me to become nurse and to make me realize na pwede pala. So, yun. Yes. Yun lang naman. Wala akong maisip, pero yun. Ayan. Well, actually, ma'am, no, it's a very good thought naman at the same time kasi Mm, kami din on our end, ma'am, back then, nung nag-uumpisa kami, mm, talagang we are really having a hard time to convince our nurses because they really want to, like, ang i-push nila is hospital or facility because that's what they really know, no? So sa yeah. amin po, there are actually nurses na would come back and would say thank you na, ma'am. Thank you kasi pinakilala mo sa amin yung ganitong klaseng opportunity na meron palang ganito that somehow I can still learn and be nurse and have a fulfilling Mhm. job at the same time. So we Yes. have here Miss Yun naman. Myra proof, 'di ba, na it really like ang trabaho na to, it's not just visiting the patient or just doing your job. No, It's no, always no, no. more than that. Ayan. So, Oo, it's really not like parang, pupunta ka dun and all. Siguro mm, alam mo, iba-iba kasi yung pasyente. Okay, so meron yung ibang pasyente na chill lang, which means kailangan mo lang tignan kasi baka may mangyari. So, at least nandun ka, nurse ka, aware ka, ito yung sitwasyon ng mm, bata.
So, andun yung mental alertness mo na, okay, anong next na gagawin mo if nangyari ganito? Meron din naman yung kaya ng mga pasyente namin kasi ngayon na nakaratay lang sa bed, wala silang ano, eh. So, lahat talaga sa'yo. So, kahit papaano itong home health nursing ma-e-explore mo yung areas na kunwari gusto mong mag-hospital in the future, pumunta sa facility, kumbaga hindi ito nakaka-intimidate sa umpisa. Parang dito hindi ko naman sinasabing pinagpa-praktisan lang namin yung mga pasyente namin na hindi sa gano'n. Ang point ko is, ang hirap kasing pumasok dito sa Amerika, sa hospital na lalo na sa akin personally, na galing sa isang BPO. Siguro yung iba kaya nila, pero ako personally, galing ako sa BPO, hindi pa ako gano'n may clinical experience ako, pero ang tagal na nagbabago ang healthcare. Ang dami Mhm. ng na-improve sa gamit, sa mga ang dami ng mga diseases na Yes. nagsisilabasan. Ang dami ng interventions na obsolete na ito na pala ngayon, 'di ba? Parang, "Ay, gano'n na pala ngayon, okey." So, hindi ko 'yun so para sa'kin overwhelming na dumiretso sa hospital kasi hindi naman ako confident na baka umiyak ako, ma-depress ako, 'di ba? Bumalik na akong Pilipinas. So, nung nandito ako, this home health kahit papaano kasi ang home health nursing dito sa Amerika, kaya dito ko rin na-realize kaya pala hindi kailangan ng current bedside clinical experience ng town nung nagha-hire sila ng nurses because this kind of job can also be offered to and graduate nurses, yung kaka-graduate lang na nurse dito sa Amerika. So, makes sense na hindi kailangan ng current bedside experience because you will learn it while you do the home health nursing. So, somehow sa mga kasama natin diyan na nurses sa Pilipinas na natatakot gaya nung mga kaibigan ko na ni-refer ko dito, lagi kong sinasabi sa kanila na, of course, ang mga nurses naman may pangarap din yan to go to probably a Yes. bigger a bigger facility, yung medyo parang hospital setting, lalo na yung mga may clinical experience. Pero for me, tapos yung mga kaibigan ko din na kilala ko na galing sa ganitong industry bago pumunta dito, this is, I think yung home health nursing is a good start. Parang kahit papaano na hindi ka mai-intimidate sa skills mo kahit na matagal ka ng walang kunwari nag-admin ka sa Pilipinas or kunwari parang community hospital ka or Mhm. community or health center ka or nag-doctor's clinic ka lang. So, parang kahit papaano this is a very good start para at least kahit papaano medyo, eto palang itsura ng mga ganitong machine dito. Kasi somehow 'pag gusto mo ng lumipat in the future matapos yung contract then 'di ba, hindi na gano'n kahirap. Hindi ka na mai-intimidate sa mga ino-offer sa hospital. So, sa mga kasama natin diyan na ganito rin yung experience sa akin or yung parang they're really, really scared or parang, "Hala, ayoko niyan," yung gano'n. Ay, give it a try. I think if you ask hindi naman lahat, pero I would say most of the nurses I work with, when I ask them, "How do you find our job?" Like, "Okey ba, happy ka ba?" Very, very happy. Most of the nakatrabaho ko sa ibang pasyente, sa mga pasyente ko ngayon, parang lahat kami masaya dun sa ginagawa naming trabaho. Kasi isa lang pasyente, sa isang araw. Yes. Mhm. Oh, 'di ba, 1:1. Totoo nga naman, oh, 'di ba, ang marketing. In fairness, akala ko naman joke lang. Pero totoo yun, 1:1 ang pasyente. So, ibig sabihin sa isang 8-hour shift, isa lang pasyente mo talaga. Puwedeng maiba ka bukas, pero iisa lang 'yan. I mean in the terms of count, isa lang talaga siya. Oo. So, yun lang naman ang ano ko dun, ang ma-encourage ko sa mga kasama natin diyan kung kunwari nagtataka sila, ano ba yung ginagawa natin dito? Mhm. So, ganun siya, na Mhm. parang na ano na-segue-segue na. Well, okay naman yun, ma'am. At least, 'di ba, Ah, at least you speak from your heart at yun naman talaga yung definitely. nafi-feel mo. And kami naman, ma'am, we appreciate actually. Marami talagang takot na nurses. Especially, they think na they would visit the patient and yun yung parang mas nakakatakot sa kanila Mm, kasi mm, pupunta sila sa mm. bahay ng patient. Pero for me, it's a way more better compared than going to hospital and handling multiple patients a day. And you don't have experience back in the Philippines. So parang mas risky siya. Kasi
if I'm correct, ma'am, no, the training, it's very hands-on naman pagdating dyan sa US. Talagang Oo hindi naman naman, kayo papabayaan. in fairness nung unang pumunta ako, may training na parang when we landed, pahinga lang ng mga ilang araw, inantay yung mga kasama yung sa batch, tapos nag-training na sa office. Ang alam ko ngayon may separate, may bago na ngang Yes, training opo, na we have. talaga. Pero nung time na yun nandun ako dito sa ano, sa municipal office na 'to, di background ko talaga, background ko talaga siya. So yan, diyan kami pumunta nun. Tapos may mga materials din. And then in fairness naman, hindi lahat siyempre. I hope they don't Mhm, naman, our nurses naman have to be realistic din in a way na hindi naman lahat ng setup makikita niyo doon. mhm, So kahit pero yung mga basic na yung mga usual na nakikita sa pasyente, yun na ano yung mga G-tube care, yung mga ano mga cough assist, ano pa ba yung ginawa? Trach, yung sa mga trach ganyan. So ano tapos ano nung pagdating ko naman sa pasyente, yung mga nurses na ka-endorse na namin, napakabait din naman. Mga mababait din sila yung mga na-meet kong mga kasama dito na nauna na tinuturuan talaga kami. Kunwari, ano, i may tinatawag silang shadowing. So, mhm, nag-shadow din ako. Kunwari hindi mo alam yung case ng pasyente, tapos siyempre hindi ka naman papasabakin dun ng mhm. gano'n-gano'n. Pero kunwari kapagka very ano lang naman, very light lang, babantayan mo lang siya. So, iba't ibang ano, depende sa case ng pasyente. Pero sa personal experience ko, nag-shadow ako kasi yung mga cases na napuntahan ko din naman, siyempre kailangan matuto ka din kung kasi, ah, culturally, nagkakaiba Yes. din, Mhm, you know, sa mga ating mga Jewish clients. So, meron silang mga certain regulations, rules na kailangan din para in respect to the religion and their culture. So, parang yun yung mga natutunan din naman na hindi ka naman pupunta ng hindi alam. opo. Kung papupuntahin naman kasi may nangyari din na walang shadowing sa'kin nun. Pero ang nangyari is walang shadowing kasi similar naman yung case ko dun sa dati. So, parang kahit papaano naman personally sa akin, na-profile naman ako ng maayos sa mga pasyente na pinunta sa'kin. So, sa mga kasama natin diyaan na wala parang ganyan na ni yung jitters normal lang. Parang, hala ano ba yun, hindi ko alam parang feeling feeling mo after yung duty na yun parang, wala kang alam, parang gano'n. Pero maano din yun, habang mabait din naman, mostly hindi naman lahat siguro pero ako personally kasi lahat ng naging pasyente ko maayos naman sila. Parang lalo na yung family, very, very understanding. Hindi ka naman nila parang, "Bye!" Yung gano'n. Very willing to teach as long as you're very also willing to learn. Kasi ayaw din naman na 'pag ayaw mong matutunan, hindi ka magtatanong, hindi Yes. mo rin Mhm, naman matututunan. And the key here is pakapalan na lang ng mukha, eh, wala naman din silang magagawa. They don't really care. Kung hindi mo alam, magtanong ka, "Be, gano'n lang siya dito." Kasi kung hindi ka nagtanong, hindi naman nila malalaman mhm. na hindi mo pala alam. So, you really have to ask and then just learn and then don't be too hard on yourself. Kung nagkamali ka, as long as ang pasyente naman ay buo pa rin, intact at maayos, gano'n. There's always rooms for improvement but gano'n lang naman siya sa pananaw ko. So, sana yung mga kasama natin diyan, mga kaibigan ko na nag-aantay pa rin ng PD nila, ano, huwag kayong matakot. Ano siya, manageable, learnable kung may gano'ng word na natututunan. Eh, ano siya 'no, shout out to Miss Oo, Virus. shout out dun sa mga ano ko. Antay-antay lang tayong mag-current ang PD niyo, besh. Yeah. So tama naman ma'am 'no, we actually learned a lot from that. And kung di ka mag-a-adjust, puro ka Oo. reklamo and wouldn't know, mahirap 'no ma'am? So it's really dapat you need to adjust kasi iba na ang culture from Philippines to US, ibang-iba po talaga. Ayan. So for the next question ma'am, if ever you would given an opportunity, bumalik sa bago ka Mhm. mag-apply kay Town Kids, would you still choose Town Kids as your employer ma'am? Dun nasa Pilipinas, you mean? Yes, yes, ma'am. Oo naman. Kasi, I tried, okay, it's not just town that I applied to. Okay, nung una, nag-apply ako sa town, hindi ako pinansin naman ako agad. Hindi ako
si Town, kasama ni Town yan. Char, hindi. Pero nalaman ko na nag-resign na pala yung Yung nag-handle recruiter. yung ano ko. Sabi ko, bakit hindi sila nagre-reply? Ganun. So I think it's also part, no, that just also, this also the same thing that I told some of my friends na ni-refer ko dito na kung hindi nag-reply, mag-follow up. Kasi ganun yung ginawa ko eh. Kasi syempre sa sobrang dami ba naman, di ba? So, buti na lang nung nag-follow up ako, doon ko na nga nalaman na ito palang si pinagsendan ko ng ano, ay wala na pala siya. So, those are things that are inevitable. And I think part of application that I learned from, of course, applying in the past so many times sa iba't ibang companies, parang kailangan mo mag-follow up pag gusto mo talaga. Huwag ka mag-follow up pag hindi ka interested. Hmm. Pero kung interested ka, i-follow up mo. Kasi doon nila ma-realize na, ay, na-miss out ka pa nila. Or ganun yung nangyari sa akin with Town. But to go back to your question, will I be choosing Town over other agencies? Yes, of course. Kasi nung na-try ko kasi nung time na yon, I also applied to another agency recruiting nurses sa Amerika. Nag-send na ng application. Unfortunately, they came back to me and said, kailangan nila na napasok daw ako sa qualifications, but they are requiring me to go back to the hospital and get a clinical experience. Which at that time, unfortunately, hindi ko naman pwedeng gawin yon. Kasi hindi naman ako hindi na ako bata na kayang magpuyat-puyat-puyat habang nagtatrabaho, magka-duty Hmm. sa hospital, no? Hospital. Parang ganun. So, ako naman noong time na yun, parang hindi ko din yun, ano. So, si Town Kids kasi, kaya nga sabi ko, lahat nung mga, lahat nung mga, yung kumbaga, na-tick lahat ni Town Kids, lahat ng hinahanap ko sa agency na makakatulong sa akin para pumunta ng Amerika. Number one, financially. Honestly, ako, hindi naman dahil sa kahit ano-ano, but this is from a very humble point of view. Wala talaga akong capacity financially para i-process yung mga required fees. Kasi it's not pesos, it's in dollars. So I don't have that financial capability. And because Town offered na they will do it all, they will pay for it all. So, why not, 'di ba? Gusto nyo eh, di sige, mag-ano kayo. Ako din naman, serious din naman ako. So, ganun yung ano. So, if I will go back, hindi ko naman babaguhin yung decision ko. Oo, it's Town. And the reason why I'm also referring some of my friends here is because ganun, the goal is to come to the United States. And if you want to come to the United States, choose an agency that really fits yung mga gusto mo. Alam mo yun, dapat kasi ganun eh, before ka Yes, ma'am. mag-apply Mhm. sa sa ibang bansa, like for example in America, kailangan humanap ka ng partner na makakatulong sa'yo para makapunta talaga dito. Kung yun ang goal mo is makapunta lang. Tapos, kunwari as a nurse, kahit ano, kasi ang nurse marami namang roles yan eh. Yes, yes, ma'am. Mhm. Home health, hospital staff, dapat mga rehab nurse, mga kung ano nung gerian nurse, lahat yan, marami ka namang Daming papipilian eh. So, areas, ma'am. daming areas of nursing na, no. So ako, ang sa akin lang nung time na yun is gusto kong punta ng Amerika, makaapak lang ako. Kahit ano pa dyan. Sabi ko gano'n. Gano'n naman yung mindset ko. So, this is the same thing I'm also telling my friends that I referred here na, ano bang goal mo? Punta ng Amerika? Okay. Wala. May pera ka ba? Wala. Kasi kung may pera ka, o hanap ka ng, maka-customize mo kasi yung gusto mo pag may pera ka eh. Kasi gusto mo na okay. Eh, mostly naman kami, hindi naman din kami gano'n ka-financially. Sorry, I'm not putting down, but it's just so difficult na maglabas ka Practicality, ng, ma'am. Mm-mm. for practical point of view. Tapos, ang hirap din maglabas ng pera tapos hindi ka sure, 'di ba? Kasi kailangan mo ng lawyer eh, immigration lawyer, gano'n, Yes. gano'n yan. Tsaka dapat mayroon ka kilala din dito para ano, 'di Savings. ba? So parang if you have the money, why not? Kasi but for me, nung time na yun, wala din kasi. So
Tapos meron akong, ito si Town, sasabi niya na, kaming bahala sa finances. Okay, check. Okay, ayoko ka. So, ganun. So, actually, pinili ko siya sa dahil dyan, ha. Hindi ako nagsisinungaling. For practical reason, ay, i-cover niyo lahat ng expenses ko? Okay, sige. Reimburse pa nga doon NCLEX ko. Edi, totoo ba? Reimburse naman, in fairness dun sa kanila. So, IELTS ko. Mahal din ang IELTS, ha? Kami nang bahala sa IELTS mo. Talaga ba? Di ba? So, lahat ng mga major expenses, ano naman, sinagot ni Town. So, if yung question, if I will choose Town, definitely. Kasi, na ano niya talaga lahat. Paulit-ulit lang, pero totoo yun. Talagang, na-check niya lahat yung mga kailangan ko para makapunta dito. So, yun lang yung goal. So, sabi ko lagi sa mga kasama ko, ang goal is, if your goal is to come to the United States, use a partner, uh, like an agency, for example, na magdadala sa inyo dito. Tapos, na hindi naman na yung kumbaga agree kayo dun sa yung yan yung ibibigay mo, okay, ito yung ina-expect ko, okay, ganyan. So, kung nag-match na kayo dun sa minimum na kailangan, hindi mo kasi, ang hirap kasing i-identify lahat ng mga gusto mo pa eh. Yes. 'Di ba? So, kung ano Correct. lang yung major. So, ako kasi dapat so importante may listahan kayo, yung mga kasama natin ng mga nurses dyan na number one goal, makarating sa US. Step two, wag gagastos ng ganito amount. Harap kayo ng agency na ganan na hanggang ganito lang yung pwede mo magastos. Kasi in fairness sa town, nung looking back, no, ang nagastos ko lang talaga yung mga processing ng PRC, yung pag-send-send lang Mga sa documents, DHL, ma'am. yung mga documents lang. Wala na akong, hindi, para yung medical, Medical, yes. nung sa US Embassy. So, in fairness, yun lang naman din yung big change. Kasi airfare, sagot din Town. Yes. ni Town. Wala naman akong dependents, pero I heard na pati yung dependents visa sa mga may dependents, tama ba? Yes, Parang ma'am. It's like our before. promo. Yeah, promo Yun yung promo siya, ganon. ma'am. Diba? Oo. So, um, yung immigration fee, ni-reimburse yun sa akin eh. Kasi parang may Yes, immigration ma'am. fee. Immigration Pag fee. nakuha mo, pag nakuha mo na yung visa mo, shinolder ko siya ng una. Tapos, nung nandito ako, ni-reimburse naman. So, ang nagastos ko lang talaga dito was yung pag-process ng documents. Kasi pati yung license endorsement ko from Texas California, na ma'am. kasi. Yung California kasi, prinasis naman na yun ng ng previous company ko. So, nagkaroon ako ng Texas. So, from Texas, meron akong prinasis ni Town din yung New Jersey license ko. So, wala rin naman akong ginastos doon. So, kumbaga, kung yung mga kasama din natin na dyan na USRN sa ibang state, I think there's really not much to worry kung you let Town do the job with the endorsement. Kasi they will make sure naman that you get a New Jersey license before coming here. Parang part yun ng, di ba, ma'am, Yes, yung ma'am. mga documents na nire-require. So, yun lang yung mga nagastos ko, yung pagpapadala ng mga papeles, yun. Tsaka yung medical. So, wala namang wala namang milyon na nailabas. So, pipiliin ko, going back to your question, paulit-ulit lang to si Myra, may pasensya ka na. Oo, pipiliin ko naman ulit. Hindi naman ako magre-refer kung hindi ko pipiliin. Pipiliin ko pa rin. Oo, hindi dahil sa wala na akong choice ha. Yung isang choice ko, ayaw pa sa akin. Parang, oo, okay ako, pero current experience ako, wala nga eh. So, ayoko rin, hindi naman ako willing. Sabi, Mhm. babalik ospital? Parang, ano ba yan, di ba? Ito, meron ng isang agency na hindi naman pala kailangan ng bedside. Doon na lang ako sa hindi kailangan ng bedside. So, ganun yung naging kumbaga, naging checklist ko. Pero Mm. siguro yung mga may bedside experience, pwede naman sila mag-explore sa ibang agency kung gusto nila. Pero ako kasi, since ang background ko is very limited lang, pasok talaga si Town dun sa mga hinahanap ko. So yes, yes to that question. And bottom line is yes, pipirma ulit si Ma'am kay Town Oo Kids. naman. Oo. Ayan. So, for the next question, ma'am, no, in your own experience, ma'am, personal experience, si Town Kids po ba, do they have their way or ways in expressing their gratitude sa mga nurses nila? Ako naman kasi, paano ba?
I'm not a person who is very emotionally into gratitude. Ako kasi parang it's a gratitude, kumbaga basic ano yan expectation sa mga, ah, paano ko ba? Kumbaga kung may binigay ginawa sa'yong Mhm. favor na maayos, magte-thank you ka gano'n, 'di ba? So, subjective kasi 'yon, ang Yes. gratitude is subjective. So, personally, si Town naman, in fairness naman, of course, dito nung pagpunta ko dito sa Amerika, wala pa naman silang masyadong nung pagpunta ko dito siyempre parang Town Kids Philippines pa yung nag-process 'no. So, I'm thankful for them, siyempre in gratitude 'tong ganyan, na-process nila yung yun. That way, yung pagpunta ko pa lang dito, it's a way of, I'm thankful to them and vice versa, parang gano'n. But when I got here, I think one of the ways that Town Kids, on a personal level show their gratitude, ito lang yung pananaw ko ha, is in fairness naman nagta-try din naman sila dito sa town. Ang hirap kasi dito na once nandito na kasi lahat, hindi kasi nagkikita lahat-lahat ng mga nurses. So ang hirap kasi iba-ibang pasyente, iba't ibang parts ng New Jersey. So ang una kong na-encounter na parang gratitude, expression ng town is nung pagdating namin dito may mga freebies kami. So parang na-feel ko din naman na, oh wow, in fairness, may pag gano'n sila, meron sila, yung may pa-welcome kit sila nung dumating kami. I mean, madali lang kasi akong yung appreciation ko napakababaw lang. Parang, wow, na-appreciate, parang ang saya naman, gano'n. So nung winter, meron kami yung yung, ay sayang hindi ko mailabas. Meron yung yung para siyang wool, yung napaka-warm ng parang jacket na may hood. Yun, parang in a way, kung si Town Kids, they show appreciation through that sa mga nurses na lang, small ways, mga ganyan. Tapos naalala ko yung unang event na pumunta kami do'n, summer yon. Nag-thank you si Sir David Griezmann, yung pinaka President, yes po. president. Doon sa pumunta siya. So nakita ko siya and everything. Tapos nandun sila Miss Minda and everyone. So doon sa gano'n, parang for them to gather nurses, put events like that kasi medyo mahirap din. Opo. Galing ako sa isang company before ako nag-resign dun sa management. Parang employee engagement is a very difficult task. And nakita ko din naman na in fairness naman kay Town dito, kahit na ganun ka-challenging ang geography ng mga nurses, they still try to make sure na may employee engagement once in a while pag may nurse. Nung last time, Nurses Week lang, pero wala ako doon, unfortunately. Pero I think they had their own, mga ganun. Tapos naka-receive kami ng mga freebies ulit, mga pag ganito, ganyan. O, Ah, diba? Tapos may bonus kami after 1 year. Ah, saya, diba? Monetary. Oh. Pero dahil sa maganda naman ang performance mo, kahit pa paano. So, in fairness naman, appreciate ko naman si Town sa part na yun kasi ang ganda naman yung evaluation natin. So, nakatanggap din tayo ng medyo malaki-laki. Feeling ko malaki na yun na malaki ka sa akin yun So, dollars, okay, monetary value. And right now, they're doing this parang mga town rewards. So, hindi pa rin ako ganun ka-involved doon. But I realized na once you just show up for work, clock in, clock out, may mga parang may equivalent nun. Although, um, hindi ko talaga siya, personally ko siya na-monitor. So, yun, I think in a way, I'm not sure if that's how Town wants to show their appreciation and gratitude to the nurses. But yeah, those are the things that I have encountered personally with Town here dito sa Amerika. Sa Pilipinas kasi sobra namang hands down din naman sa mga nag-process ng mga papeles namin diyan. Thank you sa inyong lahat. So, sa parang gano'n. Wala akong mhm. masabi. Mhm. Ayun. So actually, ma'am, no, when we're having conversations and meetings din naman with the team in the US, they actually would really want to connect with the nurses in that kind na parang
to make sure na somehow nag-show up din sila. It's not just about work, 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 no? So, ganun din naman po talaga yung goal is of course to make our nurses happy not just through their jobs but at the same time yung mga employee engagement nga ma'am. So Mm. ganun. Even here sa Philippines ma'am no, yung nurses namin dito na naghihintay na hindi pa current yung Mm. priority date, we actually have a specific team that's handling them para at least kahit Oh, that's papano. nice. Habang naghihintay, hindi nila isipin na ano na bang nangyari Pinabayaan sa sila. Oh, papers. Yes correct, po. correct. Yeah, So we yeah, yeah. offer trainings and events from time to time din naman, ma'am. Ayan. Kasi we love our nurses, no? Ayan. So, let's go to the next question, Miss Mai, no? So, ma'am, is there anything that you have witnessed, no? Witness niyo po or naranasan that you think naibigay ni Town Kids and sa tingin mo hindi mo may kita in other companies or agencies? Um, that's actually I've been thinking, wala kasi akong experience personally na ma-compare ang town sa ibang agency. So I really cannot really say na solid ito hindi binibigay ng ano to ganyan kasi ngayon honestly very competitive ang mga agencies sa pagpo-provide ng mga kung ano-ano sa mga nurses para lang makapunta dito. But ako personally, hindi ko alam to sa ibang agency sa Pilipinas. They offer the same. But to be here in an immigrant visa, I think everybody is coming here on an immigrant visa. But there are some friends that I know who came in with a working visa pa rin. And hindi ko rin alam kung bakit. But may ganon. So, meron naman din ako makakilala na straight up immigrant talaga. So, I don't think it's very unique to town. But another thing probably, yung 1:1, wala pa akong nakitang ganun. Or sa mga kaibigan ko ha. Mostly Yes. kasi mga kaibigan ko pumunta dito sa Amerika using other agency, they usually go to a rehab facility or parang mga yung mga hospice, ganyan. Hospital na rin yung iba, ganyan. Or yung iba, parang ang setup is dadalhin sila, parang mag-aantay sila, tapos magko-cover sila ng duty sa hospital or dun sa ano. Ganon yung mga eksena ng mga kasama kong mga kaibigan ko na nagpunta rin dito sa Amerika. Na hindi town ha. So I think yung 1:1 na patient care, yun pa lang, yun yung nakikita kong, hindi ko alam kung may ibang agency na ganun din. I'm not really very sure but that's among my friends, town lang yung may, kasi pag nagkukwentuhan kami, parang ha, ilan ang pasyente mo? Kasi syempre nag-uusap sila, Yes. mga 15, ha? 15? Bakit 15? Like, gano'n. Tapos parang gugulat ka tapos may hawak silang mga CNA, ganyan, ganyan, ganyan. So, dito naman kasi ikaw lang eh. Wala kang, ay meron pala yung mga ibang pasyente ata may mga aides silang nakaka-duty din. Pero in general, I think dito sa home health nursing, ikaw lang kasi. So, ikaw lang at yung pasyente plus yung family members kung yan, ganyan. So, yun. I think yun yung isa sa unique kay Town. Yung 1:1 na patient care. Hindi ko pa yun narinig sa ibang mga kaibigan ko na nagpunta dito. Kasi mostly, lahat ng pumunta dito, napunta sila sa mga ganyang setup, rehab facility, hospital, and ang ratio doon hindi naman 1:1. Kahit ICU ka pa, hindi siya 1:1. So, yan, sa home health, yun pa lang naman. Wala na akong maisip, ma'am, kasi wala talaga akong makuperan eh. Kasi, ano ko, very Nag, focused kasi akong tao. Kung ano lang yung nag-stick to napili one ko, ka yun din, ma'am. lang. Oh, sick to. Hindi ako ano. Oh, in fairness, loyal tayo, loyal. Char. Stick to one ka din kasi, ma'am. No, kaya Oo, ganun. ano tayo sa may commitment tayo, die. Char. Tama naman, ma'am, no? Huwag tayo dun sa pabago-bago ng isip. Ayan. So, thank you, ma'am, no, for that. Actually, on our end, I think it's kaya tinatawag din namin siyang unbeatable offer, yung 1:1 namin. Kasi talagang kami, we stick to that. Pag nandito ka pa lang sa Philippines, you have the guarantee na nasa kontrata siya, it's written on contract, black and white, na talagang one patient per day talaga kami. And we fulfilled our promise naman pagdating na dyan sa US. Ayan. So, next question, ma'am. Given the opportunity po, if ever you'd be given an opportunity, Mhm. would you extend or somehow work for number of years or months with Okay. Town Kids?
this may sound ang tawag nito, this may sound money driven, no? But if the offer is right, why not? The thing is, coming here in the United States, and I thank Town for making me realize na nurses have a very competitive edge in the United States. And that's why, if you come here, nagkakaroon ka ng confidence to explore some other fields of nursing. As I told you before, during this interview, no, na ano siya, Miss Janica dito, parang mabuboost talaga yung confidence. Nag-start ka in a home health setting. Parang ako, nag-start ako sa home health setting. Parang nung umpisa sabi ko, Lord, okay na ako dito. Okay na ako sa ganitong setup. Hindi siya mahirap. Nung una, nag-umpisa ako na bantayan ko lang yung bata habang natutulog siya, tas blood glucose monitoring, vital signs, ganyan. Tas nandun lang ako. Parang okay na ako dito, Lord, ganyan. Pero hindi yun yung regular ko. So, okay, next. Pinunta ako sa isang pasyente malaki. 24 years old na siya. Pero pedya siya ha, pedya yung case niya. Pero yung age niya, beyond pedya na I think. So, nung una siya, sabi ko, grabe, ang bigat naman ito. Parang gano'n. May pag-ganun pa ako dati. Pero ang na-appreciate ko dun, ang dami kasing ginagawa. So, nung una, napagod din ako. Pero habang tumatagal, you know what? Since April or May 2023, hanggang ngayon, pasyente ko pa din siya. Ganun yung in fairness talaga. Kasi, parang you get to overcome din naman the challenges. Tapos, you get to learn it. And that's why, tapos yung isa naman, yung isa pang pasyente ko every Sunday, ganun din. 1 year, nag-anniversary na kami ng batang yon. Ganun din ang case, pero mas maliit naman, 4 years old pa ngayon. 3 years old siya natin, 4 na siya ngayon. 4 na siya, ma'am. So, di ba mukha sila, oo. Ang cute, tapos yung ano niya, yung room niya, parang hospital din. Kasi andun na lahat, parang ganyan. So, ba't ko to sinasabi in reference to your question? Extension is a very subjective question. And extension is a very subjective decision na kailangan pag-isipan ng maayos. So, your question is, will I extend, given yung situation dito na competitive nga ang nurses, alam mo, maraming kang pwedeng i-explore dito. Kaya nga, ini-encourage ko sila to come here because here you will realize na, ang dami mo palang i-explore na opportunities dito. If you are confident with your skills na. Kasi pag nag-uumpisa ka palang mahirap, hindi ka rin tatanggapin. Home health lang tatanggap siguro. Or ako personally parang tatanggapin ka siguro pero ang entry level din naman ang sweldo and everything, ganyan. So, ang sa akin lang, kung on a practical point of view, mag-extend ako with the right offer. Like when they say, syempre kailangan, of course, anyone growing up the ranks, kailangan din medyo mas competitive din yung salary. Tapos kung yung pa rin pasyente ko, bakit hindi, di ba? Kasi in fairness naman dito, binibigay pa rin. Yung pasyente ko hanggang ngayon, di ba pasyente ko pa din siya. Hindi never nila akong natanggal doon or something. So parang yun din naman ang na-appreciate ko kay Town kasi na-keep naman yung relationship with the patient. Na hanggang ngayon, parang naging part ka na rin ng pamilya kahit papaano. For a year, ma'am. Oo, for a year. Very strong. Going strong for 1 strong. year. O, diba? So, in fairness talaga, kaya very happy ako talaga with my patients and the families ng mga patient namin because, ano mo yun, talagang nagamay mo na yung pasyente. So, kahit na ang daming ginagawa, parang kahit nakapikit ka, okay, nakilala mo na yung pasyente. So, alam mo na kung may sakit talaga sila, kung may nararamdaman sila, ganun. So, kung extension, madali lang magsabi ng yes kung same patient tapos maganda ang offer. Because dito nakaka-tempt talaga ang competition sa iba't ibang areas of nursing. I'm not saying na other agencies. It's really areas of nursing like hospital, rehab, hospice, work from home na mga online. Marami kang option dito. But yes, I would be honest with you on that question, Janica. It's going to be
a subjective yes or no depending on Yeah. the offer. Syempre personal na yun. Sa aming Yes. dalawa na unit mag-uusap kaming ganyan. Ano ba, kaya niyo ba siya? Joke lang. 'Di siyempre tama totoo naman yun. Hindi Yes ayokong naman. Mm. magpaka-plastic. Parang if it's for growth, kasi siyempre kailangan mo rin mag-grow as a nurse. And if they place you in a place na mag-grow ka din, na hindi ka rin mabu-burnout, bakit hindi? Mhm. Kasi ano ang trabaho dito mo, di ko ba sinasabing ang gaan-gaan lang ha? Siyempre hindi naman gano'n. Walang gano'ng walang madaling trabaho. Totoo, ma'am. Totoo. Lahat pinaghihirapan. Pero ang kagandahan lang dun sa trabaho na meron ako ngayon, naaral ko na siya, parang gano'n. So kahit papaano madali na lang din kahit na papaano naaral mo na, nakilala mo na rin yung pasyente, so madali na lang siyang gawin along the way. Mhm. So kung i-extend ako for the same patient and a very good offer, why not, 'di ba? It's going to be a very easy yes. But it's gonna be also a very good conversation between, the management and myself. Yun lang. I have to, well, I will be honest with you kasi ganoon talaga. Well, actually, Eh, ma'am, that's di ganun Pilipinas, 'di naman ba? talaga. Same lang din naman. Yes, totoo naman, ma'am. Pero what do you appreciate in terms of you being satisfied sa trabaho? Satisfied ka naman. Very. Oo. That's the same question they always ask me, yung mga nire-refer ko. Ate, yung totoo, okay lang ba talaga diyan? Ako kasi kilala nila kasi ako. Mhm. Kaya 'pag sinabi kong oo, hindi naman ako magsisinungaling dun, eh. But of course, hindi naman siya perfect. Kasi wala namang perfect, eh. Yes, So, totoo. sinasabi ko it takes a lot of parang you have to be very flexible also. It's just it's mindset for me. Kaya hindi ko rin naman I'm not speaking in general ha. Eto is ako personal opinion ko lang 'to, personal point of view ko. And dun sa mga kilala naman nila ako 'pag sinabi ko na, "Masaya ka ba?" Masaya talaga ako kasi you remember hindi naman Yes. ako tatagal ng, mga 1 year, dalawang pasyente yun. Dalawang pasyente yun na 1 year na ako doon. So, parang masaya ako kasi kung hindi ako masaya siguro ano, Wala tayo baka ngayon dito. oo, tsaka walang attachment siguro na parang masaya ako kasi and take two, malayo yung pasyente ko na yun, yung 1 year, yung 4 years old, that's an hour drive from my place to there, and it's a very early shift, and it's only 8 hours per day. Yung iba kasi they wanted 'pag 12 pupunta sa iba, hours, ma'am. 12 hours, pero hindi kasi guaranteed yun, eh. Pero ako naman kasi minahal ko yung trabaho ko kaya I think ganun din yung nararamdaman ko na at parang feeling ko nagre-reflect yun, eh. Ang nagsabi niyan sa akin yung housemate ko ngayon na kasama din natin sa town Miss Irene D. Sabi niya, "Myra," ang sabi niya sa'kin, "Mas ang importante dito, mahalin mo lang yung work mo and then babalik din sa'yo." Totoo yun. So, magmula nung sinabi niya yun, tama nga naman, mamahalin mo siya kasi kahit na mahirap din kasi yung drive, maaga kasi ang pasok ko 6 AM. So, siyempre aga ka dito 4:00, 'di ba? Pero e-effortan mo kasi, kung mahal mo yung work mo. So, um, every week ang gas ko, 'di ba? Char. Pero may travel allowance naman ako kaya saya. So, yung mga gano'n. So, ako, Miss Janica, in a way, kung ask mo ako yung satisfaction, very satisfied naman. It's not there's always room for improvement ang Yes. management, Mhm. definitely. May mga issues na siguro that have been raised by other colleagues na I'm hoping ma-address din kung ano man yung mga issues na yun. Kasi hindi ko naman siya personally din na-experience pa. Pero ako kasi kapag may issues din naman ako, tas I raise it up to management, in fairness naman kay management, na resolve naman nila. At least yung issues ko lang. Pero I cannot really speak for the others then. Kasi magkakaiba, very unique kasi ang Yes. experience. So hindi pwede na, for example, ako, yung pasyente ko ganito. Iba kasi hindi naman siya pwedeng comparable dun sa isa. So magkaiba ngayon kami ng experience at yung level of satisfaction, probably parang ganun. So I really cannot speak for others. I can only speak for myself. And when you ask me about happiness, yeah, very satisfied. At the same
hindi naman nagbabago yung ano, yung sagot ko diyan sa mga kaibigan ko na nagtatanong, yung mga nag-aantay diyan, mga friends, o 'di ba? Happy pa naman. Mukha naman akong happy, 'di ba? Char. Fresh na fresh, ma'am. Fresh na fresh, 'di ba? Off ko ngayon, ma'am. So, fresh tayo diyan. Back on duty, 'di ba? Hindi haggard-haggard ang face, ganyan. So, I mean, yeah, happy, yan, nag-reflect naman siya. So, hindi ko man nasasabi yon. Balak ko nga mag-start ng podcast para diyan, eh, pero busy na ang lola Pero I mo. think, So, ma'am, effective ka if ever. talaga? Sige, Yes. gawa na nga tayo ng Kami ang podcast, kami ang Jay. unang may kinig sa'yo, ma'am. 'Di ba? 'Di ba? Pero totoo 'yun, hindi naman ako mag-char-char lang dito dahil interview mo. Kasi Yes. totoo siya, oo. Kahit tanungin mo pa dito yung mga ano, siyempre okey, hindi ko naman sinasabi na perfect si Town, ha, okey. Baka sabihin nila perfection, perfection lang ginagawa natin dito. May mga hinaing din ako kay Town, baka akala niyo. Pero ako naman lagi naniniwala ako kasi sabi ko nga sa'yo, coming from this management experience in the past, naniniwala ako sa ano, sa communication and conversation. So, pagka willing naman yung the other party to To talk. pag-open naman din ang lines of communication, then willing din naman ako. And very ano naman, siyempre mahirap kasing maano din yung may mga request din ako na hanggang ngayon hindi pa rin naaano kasi nga siyempre ang hirap din sa schedule and everything, pero may mga compromises naman. So, medyo umokey na rin ako sa mga compromise. So, mga gano'n. I think it's just about this is more about your one's flexibility, openness, and just, ano lang siguro, personal ano rin siguro yung satisfaction mo as a person, 'di ba? Ako kasi satisfied ako, eh. So, parang hindi naman siya satisfied na yung parang meron pa rin naman siyempre may gusto ko pa ring mangyari sa career mo and all, pero very content. Lalo na ako personally sa pasyente ko, very content. Sa schedule ko, very content. So, okay okay ako dun sa part na yun. Wala na akong mahihiling pa. Kaya minsan 'pag nagtatanong sa evaluation, what are their ano, hindi rin ako makapag-isip kasi parang okay naman ako sa setup ko. Totoo. O parang, oh my gosh, parang ano pa ba, 'di ba? So, Mhm. gano'n. Kung puwedeng bumaba ang gas dito, 'di why not, 'di ba? Kung mapagawa nila ay kasi o kailangan nating mag-drive yung mga kasama natin diyan sa Pilipinas. Lagi kong sinasabi, ito kung tatanungin mo ako, Miss Janica, ano bang dapat Mhm. paghandaan ng mga nurses? Mag-drive, mag-drive kayo B. Lahat na yung mga ano diyan. Kasi dito ano, mas mas anuhin mo pa talaga ang driving kaysa yung nursing. Kasi yung nursing skill dun sa pasyente, muscle memory siya. Mhm. Maaalala mo talaga 'pag nandun ka na, parang, "Ay, ito yung inaral ko nung college." Oxygen, airway, char, gaganon-ganon ka pa nung una. Kasi babalik sa'yo yung napag-aralan mo. Mhm. Tapos naa-apply mo na siya kasi ikaw lang magde-decide, eh, kasi ikaw lang ang nagdu-duty dun na Yes. nurse. So, siyempre may tulong din yung family member pero kumbaga yung critical thinking mo as a nurse applicable sa situation na yun. Mhm. So, yung skill talaga na nakaka-challenge dito para mabawasan yung anxiety ng mga parating dito, mag-drive na lang kayo. This is the same, advice given to me by a friend of mine who came in first, si Aprina. Si Aprina is my high school friend na town nurse din. Sabi niya sa akin nung tumawag ako, "Ano ba girl, ano ba pupunta na nauna kasi siya dito. Girl, ano bang gagawin ko?" "Mahirap mag-drive ka, mag-practice ka na ng driving diyan." Ay, talaga nataranta ako nung sinabi niya, nag-practice, eh, totoo nga. Pagdating mo talaga dito magda-drive ka. Kahit saang ano ha, talaga dito as in drive. Mhm. Hindi It's hindi ano ang very ano, public ma'am, transport siya, oo. So very siguro part yan essential. ng orientation na actually alam mo naman, nire-required na naman ni town yan, eh, yung driving, gano'n. Yes. Opo. Actually ngayon, ma'am, ang gusto namin sana bago umalis papunta ng US may license na. Oo, oo. Kasi yun nga, very vital, very important talaga that they know. And it's a life skill naman. Pag alis mo ng Correct, town correct, kids, correct. magagamit mo din naman siya once na. Exactly. Tama, So tama. it's a win-win situation din talaga, ma'am. Correct. Oo. So drive, Yeah. drive, drive, drive habang inaantay ang PD. Yeah. Drive na and stay safe sa kalsada. Ay, oo nga, kaloka. Mhm. Ayan. Yun Sige, lang ma'am. naman.
Ayan, Okay. ma'am, for the Sige. last Oh, question. okay. Sorry. Akala ko last Ayan. question. Ayun. Meron pa tayo last question, ma'am. Ayan. Meron ka po bang like pieces of advice para sa mga nurses ngayon na nagkakaroon ng doubts in pursuing their American dream or even trying and approaching kay Mhm. Town Kids? Meron po ba kayong mapapayo sa Just kanila? do it, guys. I think number one, just do it. Take the risk kasi wala namang mawawala. Number one, lalo na kung kaya ko, you came from a BPO experience. I have a friend na nirefer ko dito. He tried other agencies, but unfortunately, I think yung clinical experience niya, may clinical experience na siya, pero hindi match doon sa hospital. So, nagtanong siya, "Diyan ba sis, go friend, ano ka na?" And the same advice I'm gonna give our fellow colleagues in the Philippines. If you have any apprehensions, that's very normal. Lahat 'yan, hindi 'yun mawawala sa lahat ng agency kasi hindi pa kayo nakarating dito, eh, Yes. 'di Oh, ba? So, you will only base it from kung ano yung lalo na kung may naririnig. kilala kayo or Oh. sa naririnig niyo, pero mas maganda 'pag may kilala kayo, tanungin niyo 'yan or pero wag dun yung basis ng decision. Is the number one, I think, ako, the same, pray about it. Kasi the Lord would really guide your decision making in that. If you believe in God, ha? Kasi minsan yung iba atheist eh. So, pero pag may pananampalataya sa Diyos, pag-pray yung mga friends. Yes, Tapos, yes. pangalawa, dapat meron kayong, yun nga, yung Checklist. checklist. Ano bang hinahanap nyo? Ayaw nyo gumastos ng pera? Okay. Hanap kayo ng agency na yan. Town, in fairness, hindi sila nagano. Pangalawa, gusto nyo bang active? Gusto mo yung hospital? Ay, sorry. Eh di, second choice siguro si Town kung gusto niyo yung hospital kasi home health tayo. Mhm. Pero sa hospital, titignan nyo muna yung patient ratio. Okay. Tapos dapat, alam niyo naman dito, medyo maano sa mga legal, chuchu. So, wag nyo naman ding i-risk ang lisensya para lang sa ano. So, wag. So, kung chill na work environment in terms of yung ratio, patient ratio, 1:1, totoo yun. Okay, pero hindi naman guaranteed na same patient every day. Wag din kayong, baka kasi mag-expect kayo na, ako kasi 1 year ako doon sa pasyente, pero dasal-dasal din ako nung una. Sabi ko, Lord, sana ba magustuhan ako ng pasyente, nito ang pamilya niya. Sabi ko, kasi parang, syempre, di ba? Mhm. Pakitang gilas naman tayo mga B, ganun. So, salamat talaga kasi sabi ko, ay naku, sabi ko, ang dami ko mga bloopers. Pero, o di ba, hindi naman ako tinanggal. Oo, kung siyempre presyo lang. O dami, oo, kasi hindi naman Mhm. natin maiiwasan ng mga bloopers talaga. Mhm. Meron at meron yan na may na-miss out. Ay, bakit ba naman kasi yun hindi ko nakabit? Parang, ay, doon pala kinakabit yun. Minsan may mga ganon, di ba? Pero, it's home health is fun, ganyan. So, sa mga advice ko lang is, yun, number one, ayun nga, go for it. Basta ganun. Make a checklist. Kapag naano na ni Tony yung mga checklist ko, gaya nung sinabi ko kanina. So, pag nagda-doubt pa rin kayo, siguro reach out for someone. Not just one person, siguro mga kilala dito sa mga town, mga na-approach na na tanungin nyo sila, ano ba yung personal experience? Kasi baka, sabi ko nga sa inyo, ang experience is unique. Hindi yan pare-parehas. Hindi pwede na yung isa, parehas din nung na-experience yung isa. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin hindi rin totoo yung na-experience niya. Kasi nga, Yes. kasi malay mo, totoo nga naman. Kaya ako, wala akong masasabi kasi nga, na-experience niya. Pero kung ako tatanungin mo, ay, sorry, hindi. Parang, so ganun. So, do not base it on only one person. You have to really, really research, explore, and then probably reach out to people na maybe you don't know or you know na wag kayong mahiya. Kasi ano naman eh, ah, ano yun, tsaka i-try nyo siguro na i-test ba, ano ba yung legitimacy nung 'di ba, nung mga pumunta dito, nakapunta ba? O check. Sino ba yung mga napadala ba talaga nila sa US o nasa New Jersey na kami. Green card ba talaga kami? May green card na kami. Mga gano'n.
So I think it's really about testing, ganun, testing the waters. But for all of you waiting there and not still, parang in doubt whether to apply through town, yeah, you can explore other agencies. Pero what town offered to me, they met naman. So ako wala akong, and then I'm still, after even a year of coming here, very happy, very, very happy. And financially, it has made life more comfortable. And, oo, nabibili mo na yung mga hindi mo nabibili sa Pilipinas, char, char. So, yung mga gano'n. So, kahit pa paano, ang daming mga success stories pa naman. O, wala pang isang taon, isang taon na marami na akong na-experience na pagbabago because of coming here. And so I hope and pray na all of you guys there waiting to come here, waiting, if you are still in doubt and you saw this, Fit. this video with Janica and me, I'm just, alam nyo, guys, jump in. Pero do not, wag nyong isisi sa isang tao kung hindi na-meet yung expectations nyo, because it's also your responsibility to check. Kasi ako nung pumunta ako dito, sabi ko, makapunta lang ako sa Amerika. I-deal ko na yung iba ng maayos. Kasi dapat may ganun eh. Hindi kasi pwedeng na lahat, 'di ba? Lahat muna ma-check. Mhm. Step by step tayo mga BA. So, ano bang goal? Punta sa Amerika, lahat ng mga ni-refer ko lagi sa national. Ano bang, yun, balik kayo sa goal. Ano bang goal nyo nung nagpunta kayo sa town? Makapunta sa Amerika. Check. Next, maging nurse. Check. Mag-earn. Check. Okay. Then, dun na-meet ba yon? Ngayon, kapag ka minsan, hindi, dito kasi Miss Janica, hindi mo maiiwasan mag-compare Mhm. sa ibang, sa ibang agency. Kunwari, may kasama ka sa isang pasyente, di ba? Tapos yung ano, hindi lang town, kunwari another agency. Dito sa ibang bansa, dito na sa US yun. Tapos kunwari magsasabi sila, kunwari sasabi sila ng rate nila, tapos ikaw, kasi, di ba parang, if you start that conversation, it's gonna be a joy killer. Kasi, if you compare yung ganun, Mhm. kunwari salary-wise, no, hindi mo tuloy ma-appreciate kung anong meron ka. Kasi tinitignan mo yung sa iba. So, yun yung laging sasabi sa mga kaibigan ko na, oo, totoo, mas siguro, kasi nga, dito na sila eh, hindi naman natin alam, di ba? Magkaiba naman tayo na. Malay ba natin sa qualification nila? Eh, malay mo naman, kaya naman pala ganyan kasi ganito yung ano. Pero alam mo yun, yung point na, siguro dito, iwas na lang na mag-compare. Kasi kung once you compare kasi, mawawala na yung appreciation doon sa kung anong meron sa iyo ngayon. So, yun lang yung lagi ko sinasabi sa mga kasama ko na nire-refer ko dito. Ganun din dun sa mga kaibigan natin dyan na gustong pumunta dito at nagdadalawang isip pa kayo, mag-sign up na lang kayo. And then from there, go for it na. 'Di ba? Kasi kung hindi para sa inyo ang town, hindi naman matutuloy. Huwag kayong mag-alala. It's not gonna pan out anyway. If this is not for you, if United States is not for you, there will always be parang delays and Hurdles. Mhm. hurdles along the way na parang, teka lang, baka nga hindi para sa akin to. Malay mo ma-redirect kayo sa iba pala. Pero kung para sa inyo, why not try it? Kasi, it's an opportunity that's in front of you. And if you're too fearful of the unknown, of what's going to happen next, then wala. It's a leap of faith ang pagpunta sa Amerika. And you just have to really make use of partners that can help you na can help you with that dream. So I hope whoever is going to watch this video, whoever is, I hope you guys will be inspired to come here, but also be responsible for your emotions na it's gonna be your decision at the end of the day na pag nandito na kayo, yun na yun na parang, okay, nandito na ako. Then you just work it out. There are people here who can help you, mga kaibigan, kasama, mga Pilipinong nurses
na pwede niyong pagtulungan, mga gano'n. Mga kasama sa trabaho, kasama sa staff house, mga magiging kabatch niyo, 'di ba? So, in fairness, ang Pilipino naman ng mga nurses may tulungan na spirit. So, huwag po kayong matakot. Okay, we are ano, there are people here who can help you out and you know, community naman tayo dito if ever. So, yun lang, Miss Janica. I really no advice but number one, driving, gano'n. Drive, 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 guys. Drive, drive. Lalo na yung mga, pero yung mga hindi pa nagsa-sign up sa town, yun nga, mag-sign up kayo, then try nyo. Makikita Mhm. nyo naman eh kung hindi nyo magugustuhan o hindi. Pero ako kasi hanggang ngayon, kung tatanungin pa rin ako ng mga kasama ko before, parang, masaya pa rin naman. Hindi lang ako nagsasalita pero masaya talaga siya kasi ang dami ko nang na-achieve financially na hindi ko na-achieve before. So parang ang laking tulong sa pamilya and everything. Alam mo yun? Yes, ma'am. Parang OFW dito, kahit immigrant visa ka, girl. Madami So pa mag ding umaasa. oo, parang gano'n. Hindi naman ano, hindi naman nila sobrang ano, pero kahit papaano nakakatulong ka ng malaki sa Yes, ma'am. pamilya. Mhm. Na hindi mo yan magawa-gawa in the past. Na parang, oo nga, tama nga naman. So, sana yung mga kasama natin diyan na Mhm. siguro yung mga nag-aalangan pa kasi hindi sila confident sa sa skills nila, try niyo ang town kasi Opo. home health naman tayo. Matututunan natin yung skills while we are doing the job. So, hindi yan ano at saka yung driving in fairness dito kasi number one driving pero meron din akong kilala ng mga hindi pa nagda-drive, pero nakaka-survive. O Uber-Uber lang, gano'n. So, may mga paraan. Basta makapunta lang kayo dito. Sana ma-meet ko kayo yung mga kasama natin diyan. Tsaka sa mga, ano, mga referral ko, kalma lang mga friends. Yan, makikita niyo rin si Miss Mai 'no, in New Oo, PD Jersey. na, oo. Tagal kasi ng PD na 'yan, napakaano, yung hindi mo mag-current. Dapat current na agad. Ayan. Kakaloka. Well, yun Ito. naman yung wish natin, ma'am 'no. So, ayan. Thank you so much, ma'am, for this. Oo nga, sorry ang daldal ko 'di ba? Sorry ha. Well, actually, we're really happy, ma'am, no, Oo. with this kind of talk. Madami naman po talaga, for sure, yung mga nanood ngayon, they've learned a lot and mas nakilala nila from a nurse perspective kung sino ba talaga si Town Kids and what Town Kids are doing behind the Yeah. cameras or behind the marketing things. Ayan. So, again, thank you so much, Ismay. Papakilala lang po ako. My name is Janica. I'm the recruitment supervisor of Town Kids and hopefully till next time mas manood pa po tayo and abangan po natin ang podcast ni Miss Myra in the Oo nga, future. subscribe kayo. Oh my God. Yes, ayan. Pero So, ang magiging theme ko ganito talaga, yung paano ko pumunta dito, o 'di ba? Kaya mga mention sa town diyan. But ayan. anyway, si Miss Janica po, ever since nag-a-apply ako sa town hanggang ngayon nandito pa rin siya. Ayan. Palakpakan natin siya. Milestone din siya, ma'am. Ayan. So, thank you Oo nga, again. si Ayan. Miss Thank you Janica so yung mga much, Miss tumulong sa Mai. And akin. Okay, thank you thank din you, sa Miss Myra. town. And Okay. till next time. And again, good morning, good afternoon, and good evening to all of our nurses.